Eto na nga may napansin ako sa mga Hypergnathus venator natin. Hindi ito yung typical na behavior na laging pinapakita ng mga langgam natin. Marami ka talagang makikitang kakaibang kilos ng mga langgam. So, ganito. Gumawa tayo noon ng outward setup para sa kanila, no? Medyo naluluwan siguro sila sa entrance na naka-setup sa nabili kong enclosure. Pero gusto ko lang naman silang bigyan ng magandang ventilation at freedom to move. Pero guess what? After ilang days, no? Napansin ko na parang may nilalagay na silang maliliit na bato at pinong mga lupa sa entrance mismo ng outworld. Parang unti-unti nilang sinasara yung pinto. Nung una, akala ko normal lang. Pero nung tumagal, talagang tuloy-tuloy sila, no? Consistent sa paggawa. Araw-araw, may konting dagdag na debris sa may entrance. Ano kayang ibig sabihin nito? Natural behavior kaya nila to? Siguro, kapag masyado silang exposed o feeling nila masyadong malaki yung entrance nila, gumagawa sila ng paraan para liitan. Siguro, defensive strategy din to. Gusto nila ng tight, secured na space, yung tipong madaling bantayan ng mga guard or mga scout at hindi agad masusugod ng mga potential na predator. Pero hindi lang dahil sa defense, gusto rin siguro nila ng makontrol ang airflow or humidity at overall microclimate sa loob ng chamber. Galing, no? Para bang sila mismo ang nagre-renovate ng bahay nila. Actually, may nag-message na sa aking tropa, no, na ganito daw dapat yung outworld or nest nila. Shout out sa iyo, bossing, no. Maraming salamat sa iyo, bossing, no. Walang sawang pagbibigay ng advice at info para sa aming nagsisimula pa lang maging ant keeper. Pero tignan mo tong mga langgam, no. Sila na talagang gumagawa ng paraan para lang ma-achieve yung natural na tirahan nila. Ang mga langgam, no, kahit gaano kaliit, may instinct na mas advanced pa sa inaakala natin. Kung masyadong malaki yung entrance, mas madaling pasukin ng kaaway, moisture, mga predator, or ginagawa nilang tamang-tama lang ang sukat, enough para makalabas-pasok pero hindi sapat para makalusot ang mga uninvited guests. Hindi lang ito para sa seguridad. Kapag ang entrance ay masyadong open, nakakaapekto din sa klima sa loob ng nest. Pero pwedeng pumasok ang hangin na masyadong malamig or tuyot. Pwedeng bumaba ang humidity na kailangan ng brood para mabuhay. Kaya sa mga kapwa natin ant keeper dyan, no, sa mga gumagawa ng outward setup dyan, kung nakikita nyo ganito rin ang ginagawa nila, gumagawa ng mini wall or gate ang colony. Hayaan nyo lang sila, hindi dumi yan. Yan ang sign na komportable sila at nagsisettle sa binigay nating outworld at nest. Kakatuwa talagang isipin, no, na kahit gaano kaganda or kaluwang yung binigay nating entrance or nest, sila pa rin ang huling magde-decide kung papaano ito gawing mas kaaya-aya para sa kanila. Mga langgam na may sariling plano, mga mandirigmang marunong mag-ayos ng buhay. Sa huli, minsan, hindi natin kailangang kontrolin lahat ng setup. Sila mismo, alam nila kung paano maging ligtas sa mundong ginawa natin para sa kanila. Nakakatawa, angas, no? Pero teka lang, pa-follow naman. Mga pre, bossing, follow, Langgam Lens. Ang maliliit na nila lang ay siya ang bida. Follow, Langgam Lens.